Sige mga tao, kapag akala nyo hindi nalalala pa ang mga bagay, mas lumalala pa talaga. Samahan niyo akong bumalik 20 taon. Kung sabing nanganganib ang kaligtasan ng kababaihan, paano tutugon ang lipunang British? Alam nating lahat ang sagot. Magkakaroon ng walang katapusang mga kampanya, mga patalasta sa TV, at mga pampublikong mensahe. Lahat ay nakatuon sa pagprotekta sa mga kababaihan at mga batang babae. Nakita pa nga nating maging normal ang mga pariralang tulad ng lahat ng lalaki ay baboy o lahat ng lalaki ay basura. Nabuhay ako noon at hindi ko ininda dahil malinaw ang layunin. Gawing ligtas ang lipunan para sa kababaihan. At totoo, naging epektibo ito. Nakita natin ang tunay na pangkulturang pressure sa mga lalaki. Mga kilusan tulad ng Me Too o No Means No. Nagsimula itong baguhin ang ugali ng mga lalaki. Bumaba ang karahasan. Naging mas banayad ang lipunan. Naging mas banayad ang mga lalaki. At sa totoo lang, maganda yon. Wala akong reklamo tungkol doon. Pero pagkatapos ay may nagbago. Yung mismong kilusang nagtaguyod sa kaligtasan ng kababaihan ay napunta sa isang napakakakaibang direksyon. Binigyan niya ang sarili ng dalawang opsyon. Manindigan para sa kababaihan o magpalusot para sa mga banyagang kultura. Alam mo na kung saan ito pumunta. Ngayon, nakikita natin ang pagtaas ng karahasan sa mga lugar na dating ipinagmamalaki ang pagiging ligtas para sa mga kababaihan. Ang mga dating malakas magsalita o call sa karapatan ng kababaihan ay tumahimik na ngayon dahil naisantabi sila. Hindi lang nila ito tinatawag ngayon. Wala na rin silang mga solusyon. Tingnan mo itong piraso ng diaryo. Mag-aral na babae, alarma sa panggagahasa ng migrante. Binigyan ng mga pulis ng alarma ang mga natatakot na mag-aaral na babae dahil sa pang-ambang sila ay sinusundan ng mga asylum seeker mula sa kalapit na hotel para sa mga migrante. Alam mo, yung mga hotel para sa mga migrante na doon nila pinatutuloy ang mga tao, kung saan dinadala nila ang mga tao mula sa mga ikatlong mundo, mga kultura na malilibog, pawang nasa edad para lumaban, mga kabataang lalaki, malilibog, desperado, malulungkot, nababato. At pagkatapos ay nakikita nila ang mga babaeng ito na naglalakad-lakad. Hindi pa sila nakakakita ng mga babae, sa totoo lang. Ang mga tanging babae lang na nakita nila yung mga nakaburka o mga miyembro ng kanilang pamilya. Yun lang ang nakita nila. Dumaan sila sa delikadong lugar at sa mabagsik na English Channel. Panahon na paranihin ang bunga ng hirap na paglalakbay. Kaya ngayon, tumatambay sila at hinaharas ang mga babae. Hindi namin inaasahan yon at hindi handa ang aming lipunan. Hindi ko sinasabing walang mga pedophile sa kanluran. Oo, may isang pedophile na nakaupo sa isang bangko kung saan man, inaabangan ng susunod niyang biktima. Pero maingat siya at natatakot dahil handa ang lipunan na sumugod sa kanya kapag may napansin. Sinong lalapit sa kanila? Nagbuo sila ng grupo na 5 o 10 ang miyembro. Gusto iwasan ng lahat yon. Lalo na kung 14 anyos kang estudyanteng babae. Isipin mo. Kaya imbes tuluman, naisip ng pulis na bigyan na lang sila ng alarm. Kung pakiramdam mong may masama, pindutin ang button na ito, sabi ng pulis kagabi sa 2 kabataang binigyan ng payo o call sa kaligtasan at personal na alarm. Malinaw na nag-tweet si Rupert Lowe tungkol dito. Kung may opisyal ng gobyerno na sadyang naglagay ng mga delikado at hindi nasuring migrante mula sa ikatlong mundo malapit sa paaralan, ipakukulong sila ng gobyerno na naibalik na Britanya. At kailangan din nating may gawin tungkol sa mga hukom na ito, mga pare. Itong mga hukom na ito. Alam nyo, nabasa ko lang tungkol sa itim na lalaking pumatay kay Irina, isang Ukrainian refugee sa Amerika, nang bigla siyang saksakin at sabihing, nakuha ko yung puti. Hindi siya sasalang sa pagdilitis dahil sa psychiatric evaluation na nagsabing hindi siya angkop para rito. Basahin ko pa sa iyo ang ilang impormasyon tungkol doon. Nagsulat si Miss Jo ng magandang tweet. Ayon sa kanya, 71 asylum seekers ang tumutuloy sa Mercury Hotel, malapit sa Dumfries, Scotland. Ito ba ay Dumfries o Dumfries? Dumfries. Ngayon, may mga alarm na ang mga dalagitang estudyante dahil sa mga ulat ng harassment at palihim na pagkuha ng litrato ng mga lalaki. Ay, ang bait naman. Tinalakay na lokal na konseho, mga buffer zone sa paligid ng hotel. Gagawa tayo ng buffer zone. Doon ka lang pwedeng tumambay. Bawal lumampas. Good luck sa pagpapatupad niyan. Bakit sila palalayain? Bakit sila palalayain sa mga sibilisadong lipunang may mataas na antas ng pagtitiwala? Sige. Kapag ang mga kabataang lalaki ay desperado at nababagot at walang makasamang mga babae, gumagawa sila ng ganito. Napansin pa ito ng mga sundalong Amerikano at Briton noong ikalawang digmaang pandigdig sa Pransya at Alemanya.
Pero hindi ito kasing lawak ng ginawa ng Red Army. Marami ring kaso ng sexual na pag-atake sa mga babaeng Aleman at Pranses, lalo na ng puwersang Amerikano. Pero itong mga ito, sinasabi ko sa'yo, isang siglo ang agwat sa mga sundalong Amerikano na pumasok sa Pransya noong 1900 at 43. Tingnan mo kung ano ang masasabi ni Patrick Christie tungkol dyan. Gusto ko ang mga video niya. Nakakabahala para sa akin ang hindi pagiging bukas ng gobyerno sa bilang ng asylum seeker na nagkasala ng sexual na krimen sa Britanya. Hindi itinatala ng Home Office o Crime Prosecution Service ang tungkol sa kanila. Wala naman akong magagawa. Paano natin makikita kung hanggang saan sila umabot para hindi ito bumalik at makapinsala sa kanila? Bakit hindi mo itatala ang isang bagay na ganyan? Bakit? Kung ayaw mo lang na mapunta sa'yo ang sisi. Ang buong dahilan kung bakit may debat kung hindi proporsyonal ang dami ng mga lalaking Pakistani sa iskandalo ng mga gang ay dahil hindi itinatala ng pulisya ang kanilang etnisidad. Bakit hindi mo itatala ang etnisidad ng mga tao? Matagal nang ginagawa yan sa Amerika. Pero iniisip ko kung sinadya ba yon. Ginagawa rin ito. Kumukuha lang kami ng fingerprints at pagsusuri ng mukha. Kailangan kunan ng DNA ang bawat illegal na imigrante pagdating para malaman agad kung may isa sa kanila na manghalay ng iba. At kung pupunta ka sa website ng gobyerno ngayon, makikita mo ang isang nakakagulat na pahina. Ang impormasyong ito ay para sa mga nag-aakalang naapektuhan ang kanilang kaso sa imigrasyon dahil sa maling paghingi ng DNA testing. Ang pagbibigay ng DNA ebidensya sa mga kaso ng imigrasyon ay dapat kusang loob, hindi sa pilitan. May helpline para sa mga nag-iisip na. Bakit mas mahalaga sa kanila ang kanapatang pantao ng mga taong wala ka namang kahit anong alam tungkol sa kanila? Hindi mo alam kung ang taong ito ay nakagawa na ng sunod-sunod na pagpatay sa Afghanistan? Pero mas inaalala mo pa ang kanilang karapatang pantao kaysa sa karapatang pantao, kaligtasan, at kapakanan ng sarili mong mga mamamayan. Wala talagang say-say yun. Ang puntong ito pa lang ay skandaloso. Parang determinado talaga silang sirain ang sarili nilang lipunan. Ang ilan sa atin ay sapatang edad para maalala na dati, mataas ang tiwala, maganda, masagana, at mapayapa ang mga lipunan sa Europa sa mahabang panahon. Balikan ng dekada 70, 80 at 90. Siyempre, hindi pa ako nabubuhay noon, pero maraming tao ang nakasaksi nito. Mayroon tayong mga pelikula mula sa panahong yon. Nakakagulat ang pagbagsak ng UK nitong huling 20 taon. Maaring naapektuhan sila kaya humihingi ng tulong. Nagbibiro ba sila? Seryoso? Paano naman ang karapatan ng mga babae at batang babae sa UK na makaramdam ng seguridad sa kanilang mga kalsada? At ngayon, sinabi ni na Sirkis Tarma at Evad Cooper na dapat mas maging bukas ang pulisya tungkol sa nasyonalidad at asylum status ng mga pinaghihinalaang kriminal. Mas makapal pa mukha nila kaysa South End, di ba? Heto, sinabi niya sa Radio 4. Sa amin, kailangan ng transparency, kaya dapat mas maraming impormasyon ang ibigay. Nagbigay ako ng halimbawa tungkol sa mga suspect na Iranian, kung saan mas maraming impormasyon ang ibinigay. Ang issue na kailangan nating kilalanin ay may mga pagkakataon sa mga proseso sa korte na may mga legal na issue. Sinasabing Crown Prosecution Service na may ilang impormasyong hindi nila maibibigay kahit sa tingin natin ay dapat sana itong ibigay. Sige, ayokong mainip ka sa mga detaling ito. Pero hayaan mong ibahagi ko lang ang ilang estadistika sa'yo, ayos ba? Tingnan mo ito. Rate kada 100,000. Inglaterra at Wales, noong 2008 dati itong 36 kada 100,000. Sige. Noong 2023, nagkaroon ito ng 200 at 21% na pagtaas at umabot na sa 117. Ganoon din halos sa lahat ng lugar. Sa tingin ko, mas malala ito sa Sweden. Pransya, 280%. Ang tanging mga bansa na mas maganda ang kalagayan ay yung mga hindi tumatanggap ng mga illegal na migrante. Lithuania, walang pumupunta doon. Ang Cyprus, walang pagbabago. Slovakia, Poland, Bulgaria. Hindi ko alam bakit kasamang Hungary, maliban kung may masamang nangyayari sa mga lalaking Hungarian. Kailangan pa ng dagdag na impormasyon. Tingnan mo ito. Tingnan mo mga kasong sexual kada 10,000. Nangunguna ang Afghanistan. At pagkatapos ay Eritrea, Namibia, Chad, Moldova, Sudan, Burma, Congo, Albania, Angola at UK na nasa pinakailalim. Kasama dito ang lahat ng lalaking ipinanganak na may British citizenship tulad ng Pakistani, Indian at Bangladeshi.
Lahat sila ang mga grooming gang at mga gang. At lahat sila, hindi pa rin nila natutumbasan ang ginagawa ng mga ito. Tingnan mo ang laki ng pagkakaiba. At ito ay ang antas ng pagkakahatol sa marahas na krimen kada 10,000. Sa Congo, 186 na lalaking Tiyonggolis ang nahatulan ng ilang uri ng marahas na krimen sa bawat 10,000. 186 sa bawat 10,000. Ang UK na nasa pinakailalim ay 15 lang. Papapaniwalaan mo ba to? 11 beses itong mas mataas kaysa sa average ng UK. 11 beses na mas marami. Ang 11 beses ay katumbas ng 1,000 at 100%, hindi 110%. Nililinaw ko lang. Somalia, 8 beses na mas marami. Afghanistan, 6.4 na beses na mas marami. Iraq, Gambia, Morocco, Namibia, lahat ng mga bansang ito ay mas mataas kaysa sa baseline ng UK. Ito dapat ang baseline. May ilan na nagsasabing mataas pa rin yon dahil kasama na ang maraming tao mula sa ibang kultura na British na ngayon. Parang hindi pa sapat. Inimport pa nila ito. At hanggang ngayon, wala pa rin silang aksyon. Hindi ko maintindihan kung paano ito pinapayagan. Sa tingin ko kasi mga inutil talaga ang mga to. Si Keir Starmer ay inutil. Kinakatawan niya ang isang ideolohiya na dapat ay tumatanggap sa lahat ng pumapasok sa UK. Legal man o illegal. Lalo na yung illegal. Kaya wala silang magawa tungkol dito. Inutil sila. Hindi papayagan ng ideolohiya nila. Hindi rin papayagan ng mga backbencher nila. Ang totoo, naubusan na sila ng mga opsyon. Kailangan mo na ng isang authoritarian na leader. Isang authoritarian na leader, tulad ng isang tunay na diktador. O kailangan mo ng isang partidong politikal na may mandato para dito. Sabi ni Rupert Lowe, hindi ko alam tungkol sa reform, pero sa tingin ko, magtutuloy ito. Matapang magsalita, pero baka hindi kayanin pag siya na ang may kapangyarihan. Ang tanging paraan lang na maaaring may gawin si Nigel Farage ay kung siya ay nasa ilalim ng matinding pressure mula sa mas kanan pang mga partido tulad ng Restore Britain o Advance UK at Abapat. Kung hindi, habang tumatagal ang ating pag-antala dito, lalong nagiging paborable ang kalagayan para sa isang malakas na authoritarian na diktador. Huwag mo isipin na hindi ka apektado o ligtas dito dahil nasa UK ka, na siyang pinagmula ng makabagong sibilisasyon. Huwag mo nang isipin yon dahil napakalakas ng likas na udyok na pang-alagaan ang sarili. Sa tingin ko, ito ang pinakamalakas na likas na ugali ng lahat ng buhay na nilalang, hindi lang ng tao. Kaya kapag ang kaligtasan, kabuhayan, at buhay ng mga tao ay nanganganib, o pakiramdam nila na nanganganib ito, wala akong pakialam kung gaano ka kasupistikado, kung iniisip mong sibilisado ka, o kung anong unibersidad ang pinasukan mo. Sabi nila, 3 hapunan na lang, anarkiya na. Kaya kapag naging mahirap ang sitwasyon, lahat tayo ay kayang gumawa ng mga kahindik-hindik na bagay. Mahalaga na mapanatili nating maayos ang lipunan. Patuloy nating pairalin ang rule of law at magkaroon ng kaayusan. Pero mukhang nagkakagulo na ang lahat dahil sa mga inutil na leader, mga leader na ang ideolohiya ay halos lipas na sa panahon na yon. Papunta na tayo sa isang lipunan na mas kaunti ang malasakit, na mas malupit dahil wala na tayong luho na maginhawang buhay. Ang mga anak nilang babae ay nababastos, inaabuso, ang mga lalaki ay nasasaksak, at may malinaw na kontrabida. Sa palagay mo, paano ito mauuwi? Hindi ito mauuwi sa iniisip mo.